trillion points. Hindi kasi alam niya tayo ng ginagawa sa Espiritu, sa Espiritu. Ayun po, basahin po. So, basahin po natin. Galatia 5, versikulo 18. Meron pang, may reference pa yan. Sa Roma 8. Basahin muna natin Galatia. Tingnan mo yung reference na, sister. Galatia 5, versikulo 18. Datapwat kung kayo pinatatlubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya nga sinasabi ng Apostol Pablo. Ano yung sinabi ng Apostol Pablo? Sa Roma 6:14? 6:14. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng yung nga ba, sister? Pakibasa mo sa 6:14. Roma. Sapagkat ang kasalanan hindi magpagari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim. Ayun! O, di ba? Ang lumanag ko. Pag pinapagdubayan ka ng Espiritu, wala ka sa ilalim ng kautusan. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kundi sa ilalim ng biyaya. Ayun yung Espiritu, yung biyaya, si Kristo. Ibig ko sabihin pala, kapag nasa ilalim ka ng kautusan. Ay pagka puro kautusan ka pa ng kautusan, wala kang Espiritu. Hindi ka pinapatubayan ng Espiritu. Espiritu ng tao na sa'yo. Oh, hindi nila alam yun. Maraming hindi nakakaalam niya. Di ba? Alam ba nila yan? Ang alam na nila, kailangan tuparin. Pag-ibig sa Diyos, tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Totoo naman eh. Diri mo, sasampalataya ka lang kay Kristo, mabigat ba yun? Wala kang gagawin na utosan dyan. Kaya pinapalabas niya sa conversion. Pag-ibig sa Diyos na parang yung mga utos. Tapos ang Diyos sa labas. Eh bakit? Bakit sinasabi natin isang pumutos ay napakabigat no? Bakit kaya mabigat isang pumutos? Ang gagawa na ng ito. Hindi ka na pumapatay, inapupuan pa naman. O di, sasagutin niya ng Roma 3:20 yan. Doon mo, ganap ka ng ganap, hindi ka ariin ganap. O, hindi mo napakabigat no? Ay pagka pupunta ko pa sa ibang talata hindi ko kayo na nakikilala. Kayo manggagawa ng katampalasan na. O, di ba? Nagpalayas ng demonyo yun, sumunod na sa 10 utos yun. Bakit mabigit siya po sa pagkakilala ng kasalanan? Ano ba yung kautusan nyo? Yung pagkakilala ng kasalanan. Roma 7:7, hindi ko sana nakilala ang pananapin, kundi sinasabi, huwag kang nananapin. Isa sa utos. Eh bakit mabigat? Pili mo ganun pa ng ganun, hindi ka ano yung ganun. Hindi ang bigat nun. Sige nga, si Tito Kulong lang naman yan eh. Kaya pa yung sinasabi ng mga apostol, huwag nating atangan ang mga hintil ng mabigat na pamato. Sapagkat kayo mga magulang nga natin, kahit tayo hindi makadali. Mabigat pa ka na. Yan ang bagay ng Diyos. Kaya hindi yung pag-ibig sa Diyos to pa rin kayo ng mga Ang bagay ng tao, pag nabasa niya ito pa rin ang kanyang mga utos, hindi mabibigat sa utos. Hindi po yan ang bagay ng Diyos. Bagay ng tao yan. Pagka ituturo niya sa utos yun. Bakit? Ito ang bagay ng Diyos pa. Roma 11:32. Ano yung sinasabi doon? Kinulong ng Diyos ang lahat sa kasubayan upang siya'y mahabag sa lahat. Dalawang tinutukoy dyan. Kinulong ng Diyos ang lahat sa kasubayan. Bakit? Para mahabag siya sa lahat. Bakit kinulong sa kasubayan? Pag sinabing kinulong sa kasubayan, tumutugma ba yan doon sa sinabi ni Apostol Juan na ang pag-ibig sa Diyos, ito pa rin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat? Eh, kinulong mo nga sa kasubayan, hindi makakontradict na.
Paano susundin niya kung 10 utos yan? Eh, kinulong ka nga ng Diyos sa kasiwayan. Hindi siniyasa. Kaya pag nakabasa ng kautosan, pag ibig sa Diyos, hindi kanya mga utos, takbo sa 10 utos. Kaya hindi nagsiyasat eh. Ano sinabi sa unang Korinto 2? Siya yung lumalabas na pagdadagat yun. Ano sinabi sa unang Korinto 2? Unang Korinto 2, versikulo 15. Pakibasa mo nga, Sister Florence. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasan sa lahat ng mga bagay, at siya hindi sinisiyasat lang sa iyo. Pag sa Espiritu ka pala, ano? Nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay. Hindi yung 40 doctrines lang, gawin mo. Pag Jerusalem Church of God ka, hindi 40 doctrines yan. Kaya nga sinabi ni Kristo, ipangaral na magbuhat Jerusalem eh. Pag sa Espiritu ka pala, ano? Nagsisiyasat sa lahat ng bagay. Hindi yung umaasa ka doon sa doktrina ni Edgar Daggett, nasusunod ka sa kautusan, sa buutos. Yung magkakontra ngayon si Apostol Pablo at si Apostol Juan. Hindi pala po kay Jerusalem Church of God ka na, sigurado na. Kaya nga yun ang itinong. Kaya pala mag-ingat kayo sa iyong aral. Kaya nga yan yung unang pasakali natin eh. Dinaan natin sa Jerusalem eh. Tapos tanong, kayo ba nakasisiguro? Sapagkat nakasisiguro tayo na ang Jerusalem sa Diyos yan. Tayo ba sa Diyos? Tayo ba nakakasiguro hindi tayo ilalabas sa Jerusalem Church of God? Alalahanin ninyo, sabi ng Apostol Pedro, ang paghukom nagsisimula sa bahay ng Diyos. Gaano pa kaya ang mga hindi nagsisitalima? Di ba? Yung hindi nagsisitalima, kaya akala mo ngayon, ba't ka rin tupad sa bukas, akala mo ngayon, tumakalima ka. No! Kinukontra mo ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, kinulong niya ang lahat ng bagay sa kasiwayan. Tapos ikaw naman, tuturo mo, sumunod sa 10 utos. Piruin mo yan. Tapos sinabi. Piruin mo bagay na, bagay ba ng Diyos yun? Tapos tapurin mo yung 10 utos. Tapos sinabi pa, ito ang aking pakinggan, pinagiging si Moses. Oh. Simple-simple yun. Kaya yan yung bagay ng tao. Yung instinct kasi ng tao, kasi pag sinabing instinct, no? Yan yung immediately response. Yung agad na pag-interpreta niya doon sa kanyang nabasa. Kung kinakabasa ngayon ng ang pag-ibig sa Diyos, tuparin kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi malibigyan, yung instinct agad doon, yung immediate response agad doon, 10 utos. No! Bakit? Kinulong ng Diyos ang lahat sa kasubayan. Pagkatapos, ikaw na nagtuturo, masusundin mo tao sa 10 utos. Kinontra mo yung programa ng Diyos, ang programa ng Diyos, kinulong niya ang lahat sa kasubayan para siya'y mahabag. No? Ito mo yung bagay ng Diyos, oh. Kukulungin ka muna sa kasubayan para mahabag sa'yo. Sasabihin mo, bakit gano'n ng Diyos? Diyos siya eh. Diyos siya eh. Bakit mo kukusin yung pagka-Diyos niya? Ikaw ba, mananahi ka? Gumawa ka ng long sleeve. Tapos gumawa ka ng polo. Sasabihin mo ng polo. Bakit hindi mo ako ginawang mahabang manggas? Baka kapag salita ba yung polo din tinabi mo? Magsasalita sa'yo, bakit hindi mo ako ginawang manggas? O yung pantalong, ginawa mong American Bell. Yung isa naman, bell bottom. Bakit ako bell bottom? Ang nakilaki tuloy ng bell, parang baduy na. Yung isa, American Bell, pag gano'n, parang oval, nakabutos pa, ganda. Makapagsalita ng pantalong na tinabi mo. Diyos yan. Yan ang Diyos!